Ikaw na naman! Yung sa kabataan ko po noon, ay mahilig po ako sa gulo. Mahilig po kami sa riot, tapos babae, inom. Pero pagka tuwing linggo naman, tagapagbasa po ako sa simbahan ng Katoliko. Walang nagbabago po sa akin nung panahon ng kabataan ko po noon. Hanggang sa magsimula na po akong makapagtrabaho at mapadpad po sa Maynila. Naghanap po ako ng maupahan na bahay doon sa Guadalupe, sa Manila. Nung bahay pala doon, yung beach piece pala, ang may-ari po pala kaanib. Sinabihan niya po ako na, Ay, Brad! Halika! Baka gusto mo makinig na yan yung pinapanood ko. Si Brother Eli ng MCGI, yung dating daan. nung sumama po ako sa kanya, first time kong nakapakinig ng mga ngaral, lahat ng sinasabi niya nakasulat sa Biblia. Na-amaze po ako. Ikaw na naman! Yung sa kabataan ko po noon, ay mahilig po ako sa gulo. Mahilig po kami sa riot, tapos babae, inom. Pero pagka tuwing linggo naman, tagapagbasa po ako sa simbahan ng Katoliko. Walang nagbabago po sa akin nung panahon ng kabataan ko po noon. Hanggang sa magsimula na po akong makapagtrabaho at mapadpad po sa Maynila. Naghanap po ako ng maupahan na bahay doon sa Guadalupe, sa Manila. Nung bahay pala doon, yung beach piece pala, ang may-ari po pala kaanib. Sinabihan niya po ako na, Ay, Brad! Halika! Baka gusto mo makinig na yan yung pinapanood ko. Si Brother Eli ng MCGI, yung dating daan. nung sumama po ako sa kanya, first time kong nakapakinig ng mga ngaral, lahat ng sinasabi niya nakasulat sa Biblia. Na-amaze po ako. Nung panahon na yun, nung pangatlong araw na under indoctrination ako, nagkuhan na ako na sa isip ko at saka sa puso ko, gusto ko nang pabautismo. Kaya itinuloy ko yung bautismo sa awat tulong ng Panginoon, na bautismuhan po ako noong April 25, 2008 sa Apalit, Pampanga. Lumipas po ang mga panahon. Nagkaasawa at anak po ako at pinalad na makapanirahan at makapagtrabaho sa bansang Spain. Nung pagsubok na naranasan namin na pinakamatindi, nung nagkasakit po yung anak namin ni si Aquila, Dali na natin sa ospital. na-admit po siya sa ospital dahil nga sa kanyang sakit na hindi pa namin alam kung ano yung pinakasakit niya. Ang nangyari, chinek siya ng mga doktor, nagkaroon siya ng virus sa utak. Nung isang gabi, tumawag po si sa akin, alas 12. Nang madaling araw, sabi niya, umiiyak po yung asawa ko, sabi niya po sa akin. Pa, punta ka na dito sa ospital. Ang anak natin. Bilisan mo. Critical na raw. May awa ang Diyos! May awa ang Diyos! Kaya nung tumawag yung misis ko na sa bahay ko ako, nikluhod ka agad ako sa Diyos. Sabi ko, Panginoon, wala naman po kaming tutol, Panginoon. Kung ano yung kalooban. Nung pagdating ko po doon sa ICU, sa awa tulong ng Panginoon, nakarevive po yung anak ko. Nagkaroon na po siya ng sakit sa utak. Malaki na yung damage sa utak niya. Nagkaroon po siya ng autoimmune disease. Marami na pong check sa kanya. Umabot na po ako ng 3 months sa loob ng ospital. Walang pagbabago kay Aquila. Kaya nung panahon na yun, nilapitan na po ako ng doktor. Sabi, No hay nada que podemos hacer por su hijo. Nos sentimos mucho. pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Humiling pa rin ako sa Diyos. Panginoon na, Ikaw ang
may-ari ng buhay. Kaya nung pinalabas na po kami sa ospital, hindi po kami nawala ng pag-asa. Nandiyan yung mga kapatid. Pero awa ng Panginoon, ngayon nakakakita na po si Aki. Nung bumalik po kami sa ospital, yung i-check ulit siya ng doktor. Nagulat po yung doktor. Hemos visto un milagro en la mejorarción de su hijo. Gracias a Dios. Gracias a Diyos. Oh, gracias a Diyos. Nagpapasalamat po kami mag-asawa sa Diyos dahil sa mga kabila ng lahat na pagsubok sa awa tulong ng Panginoon. Iningatan ng Diyos ang aming puso at makapagpatuloy sa tungkulin na ipinagkaloob sa amin. Ngayon po si Aquila, nag-aaral na po siya sa awa tulong ng Panginoon. Nakakalakad, nakakatakbo na po siya. Sa kasalukuyan, ako po'y nag-local servants sa lokal ng Madrid. Ang asawa ko naman na si Gretchen Estapia ay local choir sa Madrid. Yung mga anak ko namin sa awatulong ng Diyos ay malusog po silang dalawa. Ako po si Brad Harold Estapia. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Milyong salamat po sa Diyos.